paborito nating lahat. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding, and in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. God's direction is the best direction. Amen. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, we humble ourselves today, O Lord. Pour out your holy anointing, your holy presence in the midst of us according to your promise. Anoint your servant. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Malaya kang magsalita sa aming kalagitnaan. Use me as a channel of your blessings. Anoint my lips. Amen. Palakpakan mo kung alam mo nasa tamang direksyon ka. Palakpakan mo ang ating dakilang Diyos kung alam natin, nararamdaman natin na ginagaya tayo ng Panginoon sa tamang direksyon. Praise the Lord! Kumamay ka ng tatlo, salamat hindi ka naligaw. Tama yung direksyon. Dahil ang Diyos ang nagdala sa atin sa lugar ng atin. Amen! Pag sinabing direction, ibig sabihin yan, direksyon. Patnubay, gabay, nasa tamang gabay, nasa tamang landas po tayo. Sa konteksto ng buhay spiritual, pag sinasabi pong direction, dito po'y tumutukoy sa gabay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito po'y direction ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Pag sinabing directions from God, napakapalad mo at napakapalad ko na hindi tayo basta nagdedesisyon without the direction of God. Amen! Sa bawat landas na atin pong tinatahak, salamat na mayroong Diyos na gumagabay sa iyo at sa akin para ikaw at ako ay hindi mapahamak. Please be seated, mga kapatid. Kaya sinasabi po sa kasulatan ng isang napakatalinong hari na sa lahat ng ating mga lakad ay kilalanin natin siya at siya ang magtuturo sa atin pong mga landas. Pag sinasabi pong landas, ito po'y direksyon ng atin pong mga buhay. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ikaw at ako, nawa maunawaan natin na mayroong goal ang bawat isa sa atin. Amen? Dahil napakahirap mamuhay sa mundong ito. Mahirap mamuhay na tayo naglilingkod sa Panginoon, pero hindi natin alam kung ano yung tama natin direksyon at hindi natin alam kung ano yung mga goals natin sa buhay. Amen? Amen. Ang isang magandang pamilya na mayroong pangarap sa Diyos, mga kapatid, wala tayong ibang iniisip na magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya, makapagtapos ng mataas na pinag-aralan ng ating pong mga anak. Amen? Umunlad tayo sa ating pong mga hanapbuhay. Napakagandang goals yan. Pero ang napakagandang goals, kung alam mo kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon, kung alam mo kung bakit ka nagpupuri, kung alam mo kung bakit ka umiiyak, kung alam mo kung bakit ka pumapalakpak, kung alam natin kung bakit tumatalon, ang goal natin ay ang maluwalhati, ang Diyos na atin pong sinasamba. Dahil nakakalungkot isipin, mga kapatid, isang linggo tayong nagantay, pero yung ating pong nagpupuri, tila magkalungkot tayo, nasa tamang simbahan ka, nasa tamang direksyon tayo, nasa tamang Diyos tayo, ibigay natin ang buong pagsamba para sa Diyos. And that is our number one goals. Amen. Hindi po tayo nagpapasunsyo sa church. Hindi po tayo namamasal sa church. We are here because of God. Ang palakpak mo para sa Diyos. Ang sigaw mo para sa Diyos. Ang panalangin natin para sa Diyos. Kapatid, palakpakan natin siya. Man, finding God's will and doing it is our purpose. Pag hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, mahihirapan tayo. At hindi lamang natin alamin kung ano ang kalooban ng Diyos, kundi ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos.
Kaya po napakaganda ng sinulat ni King Solomon. Trust. Alam niyo po, paano malaman ang kalooban ng Diyos? Marami pong Pentecostal pag tinanong natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kaya sabi ni Sister Chad, nakatingala na tayo. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Kaya sabi ni King Solomon, para maunawaan niya yung kalooban ng Diyos, mayroon po siyang 4 na salita na magbibigay ng kasagutan na tutulong sa atin, mga kapatid. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Kaya doon sa talata natin binasa, sabi ni King Solomon, trust, lean not, and acknowledge Him. Pag sinabing trust, pagtitiwala. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Bakit tayo nagtitiwala sa Diyos? Dahil alam natin na Siya lang ang makakatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. At alam po natin kung anong mayroon tayo. Yan po ay nagmumula sa ating pong Panginoon. Kaya nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Ay siya pwedeng pakinis, ma'am. Thank you. Trust in the Lord with all your heart. Amen. Hindi ka pwede magtiwala sa isang kaibigan kung hindi mo lubos kilala kung sino ang iyong kaibigan. Right. Tama. Tama sir. Tama, pastor. Kaya tayo may best friend. Nagtitiwala tayo sa kanya na hindi niya tayo i-chismis. Minsan nga may mga best friend na nakakaalam na may boyfriend ka na, may girlfriend ka na eh. Pero yung magulang natin hindi. Right. Kasi nagtitiwala tayo sa kanya. At hindi lamang tayo nagtitiwala sa Diyos, kailangan meron tayong paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi tayo pwede magtiwala sa Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Right. Amen. Best friend, tiwala ako sa iyo. Ikaw lang yung makakaalalay sa akin sa pagpe-pray, sa kalungkutan ko, sa kasiyahan ko, sa tagumpay ko. Ikaw ang nakakaalam. Best friend kita. But God, if God is our best friend, wow! Sabi mo, wow! Pero mo, best friend natin ang Diyos. If God is our best friend, mga kapatid, kahit anong problema mo, hindi ka lalagpak sa ating itong paglingkod. Dahil yung best friend mo, may tiwala ka na siya ang makakatulong sa atin. May tiwala tayo na siya ang makakaalalay sa atin. At walang best friend na ipapahamak ka. Walang best friend na dadalhin ka sa maling direksyon. Kaya pag ang Diyos ang ating best friend, tama yung direksyon natin, mga kapatid. Kaya ang sabi ni King Solomon, trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala tayo ng buong puso. Hindi pwede ang 1/4. Hindi pwede ang kalahati. Hindi pwede ang 3/4. Sabi mo sa katabi, buo ba puso mo? Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, mga kapatid. Amen? Iba kasi yung pagpupuri ng kalahati. Iba yung pagpupuri ng 3/4. Iba yung pagpupuri ng 1/2. Tama? Pag ikaw ay bibili sa tindahan, pag kulang sa timbang, future manager ng Oasis Hotel. Wala ni sino man sa atin, mga kapatid, na kapag tayo'y bumili, pag kulang sa timbang, matutuwa ka. Tama? Hindi natutuwa ang Diyos. Every time na tayo pupunta sa church, hindi buo ang ating pagpupuri. Hindi buo ang ating pagsamba. Ayaw ng Diyos ng kalahati. Ayaw ng Diyos ng 1/4. Ayaw ng Diyos ng 3/4. Ang gusto ng Panginoon, yung buong lakas na palakpas, yung buong lakas na pagpupuri, panalangin sa ating pumabot. Kaya nga po, matibilang siguro ang UPC, Health United, sa ibang church, na kahit mapuputol na yung litid ng mga nagtuturo dito, hindi mapatayo-tayo. Pero pag nadala sa ibang gawain, madala sa ibang church, hindi pa nga sumisigaw yung pastor, come on, preach! Okay lang yun, mga kapatid. Kung hindi nyo gawin sa akin yan, basta't ang gawin nyo, pag tumayo kayo magpupuri, para sa Diyos yan.
Kasi po, mahirap po tayo sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos kapag hindi po natin maunawaan ang kanyang kalooban. Pero pag maunawaan natin yung salitang trust, lean on not our understanding and acknowledge Him, maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin at magtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Kung hindi nagtiwala si Noah sa Panginoon, ay walang maliligtas. Diba? Ang hirap sa isang malaking barko kasama ang mga hayop kung sabay-sabay na magdumi yun. Ang baka anong mga kapatid. Pero nagtiwala siya. Pasasakayin ka ng barko, walang kumpas, walang timon. Di ba, sir? May nakita ba kayo timon sa barko ni Noah? Walang timon. At mahirap sa isang barko sa dagat na wala kang timon. Saan ka nadalhin? Hindi ka madadala sa tamang direksyon. Kasi walang timon eh. Pero nagtiwala si Noah na hindi sila mababangga at hindi sila malulubog. Bakit? Ang Diyos ang magtitimon sa kanila sa tamang direksyon. Kaya papunta sa langit, mga kapatid, ang simbahang ito, ang pananambahang ito ay ang ating barko. At ang nagtitimon at nagbibigay sa atin ng tamang direksyon ay ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya nga po hindi naligaw si Abraham kahit na yung lugar na kanyang pupunta hindi pa niya narating. Naligaw ba siya? Bakit? Tama yung direksyon na binibigyan ng Diyos sa kanya. Pinaglurin. Si Apostol Pablo, mga kapatid, nung siya ay hindi pa naging apostles, hindi pa naglingkod sa Panginoon, mabibilang lang yung mga lugar na napuntahan niya. Pero nung naglingkod siya sa ating Panginoon, Brother Jimenez, aba, yung mga lugar na napuntahan niya, hindi niya lubos maisip na hindi nga siya nakarating eh. Pero pupunta ng Roma, ng Thessalonica, ng saan pa? Ng Efeso, ng Galacia. Ilang lugar ang kanya napuntahan? Ang dami. Papalik-balik si Apostol Paul, pero bakit hindi siya naligaw? Dahil tama yung direksyon na tinatahan siya. Dahil mayroong direksyon ng Holy Spirit sa kanya. Kaya nga po pag tayo ay mayroong Holy Spirit ng ating pong Panginoon. Tama yung direksyon natin. Nakasagupan sila ng napakalakas na bagyo. 14 days and 14 nights walang kain sila sa Apostol Paul. Gusto nang tumalon yung mga tao doon sa barko, pati yung mga nakakulong. Marami silang sakay sa barko, pero anong sabi ng Apostol Paul? In 14 days, 14 nights, hindi tayo mamamatay sa gutom dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ni Apostol Paul, kahit mawasak ang barkong ito sa napakalakas na bagyo, kahit isang buhok natin ay walang matatanggahan. Ibig sabihin, kahit isa sa kanya ay walang mamamatay. Bakit? Nagtiwala si Apostol Paul na tama yung direksyon na ginagawa ng Diyos sa kanila. Mahirap lang. Nakagat siya na makamandag na ahas, hindi biro yung mga alon, mga kapatid ang sinagupa nila. Pero hindi nawala ng tiwala si Apostol Paul sa atin pong Panginoon. Amen? Kasi nararamdaman niya na kinakausap siya ng Diyos at ginagayad siya ng Diyos. Amen. Kaya napakasarap po pag naunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Pinakamasayang love team sa Bible, ang love team ni Joseph, ni Papa Joseph at ni Mama Mary. Napakaganda ng kanilang istoryang pag-ibig. Punong-puno ng mga pangarap. Punong-puno ng mga pangako. Pero isang araw ay ginambala sila ng isang mabigat na pagsubok na pwedeng magpapabago ng direksyon ng kanilang pananampalataya. Joseph Joubert, magkatunog. Dito ka, Brother Joubert. Ano ka dito? Bigyan natin ng upuan para maunawaan ng mga kapatid. Mama Mary, Miser, magkatunog. Dito ka. Dito sa tabi. Pagitanggal ng silpon. Kayo muna ngayon, ang Joseph at Mary. Kaya lagi na kayo nakakakain sa McDo at sa Jollibee, sa mga inasal mo na kayo. Ang saya nilang dalawa, mga kapatid. Magde-date sila. Dahil malapit na silang ikasal. Ayon sa kwento, malapit nang ikasal si Papa Joseph at si Mama Mary.
Ito, wala pa namang plano yata ito mga ito kasi magtatapos pa kayo ng pag-aaral. Kailangan makakotsi muna sila at bahay bago magpasakay. Nag-date sila! Masayang masaya na sinusubuan ni brother! Ano yung Papa Joseph? Si Mama Mary. Ang saya! Ang cute ng mga ngiti ni Mama Mary! Kaligayahan na punong-puno ng pag-ibig, mga kapatid. At masaya silang kumain. At pagkatapos nilang kumain, naging seryoso ang mukha ni Mama Mary. Baliktad man. Maging seryoso. Tumingin ka kay Papa Joseph, ng isang seryoso. Papa Joseph, mayroon akong ipagtatapat sa iyo. Mayroon din ipagtatapat, dito pa talaga tayo sa mga inasal. Pwede namang sa chat, hindi pwedeng sa chat. Kailangan sa personal ko itong sasabihin sa iyo, Papa Joseph. Magpapakasal ba tayo? Hindi, Papa Joseph. Ano ba tawagan niyo mahal? Ay, hindi pa mahal. Mahal ano mahal? Kirain sila ni May. Sabi ni Papa Joseph, masyado ba naman akong ini-excited? Pwede bang sabihin mo na? Parang ayoko, Papa Joseph, kasi mahal baka mabigla ka. Huwag kang mag-alala. Ano man ang sasabihin mo, paliwala sa akin yan. Dahil ako'y naniniwala na mahal mo ako at mahal na mahal din kita. Woo! Huwag mo nang patagalin. Mahal kong Mary, sabihin mo na. Sabi ni mahal na Mary, ang sasabihin ko sa iyo, ikakagulat mo. Bakit? Ano yan? Nanalo ka sa lugo? Hindi! Ano ba problema mo? Buntis ako! Buti hindi nalaglag sa upuan. Si Papa Joseph. At ang sabi ng Bible, nung sinabi ni Mary na buntis siya, hihiwalayan siya ni Papa Joseph. Dahil sa kustumbre nila, mga kapatid, hindi pwedeng may mangyari sa kanila na walang kasama. Kaya ang sabi ni Joseph, hihiwalayan ko ng lihim si mahal kong Mary. Dahil hindi pwedeng magpapakasal ako sa kanya. Dahil yung anak niya ay hindi akin. Pero kung mayroon mang lubos na nahihirapan sa kanila mga kapatid, si Papa Joseph, ay si Mama Mary. Okay lang siya na iwan ni Joseph. Ang problema, yung kanyang dinadala. Ang hirap unawain, mabuntis ka na wala kang asawa. Ikakahiya ka ng iyong pamilya, ipapahiya ka ng iyong barangay. Pero nung sabi ng Panginoon kay Joseph, wag mong iwan si Maria. Dahil kung iiwan mo si Maria, magbabago ang direksyon ng mundo at iba hindi matutupad ang kulang. Ang hirap ng kalagayan ni Joseph, ang hirap ng kalagayan ni Maria, pero dahil nakinig sila sa sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, and I believe, nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Masakit para sa kanila, pero mayroon mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Minsan may mga bagay na hindi natin nauunawaan, mga kapatid. Minsan tinatanong natin ang Panginoon, bakit sa akin ito nagtuman? Bakit nakaranas ako ng ganito? Sa dinami-dami ng tao, bakit pa tayo nakakaranas ng ganito? Pero huwag tayong lumayo at umalis sa alignment ng ating pong Panginoon. Dahil mayroon palang magandang direksyon at punto. Bakit pinapahintulutan ng Diyos? Dumadaan tayo sa mabigat na problema. Dahil mayroon pong magandang nakapano ang Diyos at sa iyo at sa akin. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, marahil mayroon tayong kapahitan sa ating buhay. Marahil mayroon tayong mga inalagay sa ating buhay. Pero alam mo na ngayon, kaya pala yan pinapahintulot ng Diyos. Dahil mayroon pong mabuting mas magandang direksyon ang Diyos na nakapano sa buhay mo at sa buhay mo. Maraming salamat. Nawa loobin ng Diyos ako ang pagkasal sa inyo. Amen.
mahirap mga kapatid. When we trust God, we have our faith in God. Hindi po sinasabi ng Bible na mawawalan tayo ng problema. Dumadami nga ang ating mga problema rin. Pero enjoy na harapin ang ating mga problema dahil guided tayo ng Holy Spirit ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin siya. Pakilings please. Pwede bang sabay-sabay natin basahin malakas? In all your ways, Sabay-sabay mga kapatid. Salamat po ng maraming sa pinagiging. Huwag sumandal. Huwag umasa. Huwag magtiwala sa ating galing. Sa ating alam. May taong sumandal sa bakal. Akala matibay yung bakal. Yung pala yung bakal, tagtag ng kalawang. Kasi pintura lang pala ang nagpabago. Pero kalawangin, laglag siya. Huwag tayong magpadaya, mga kapatid, sa mga ngaral na wala ng kabanalan at wala ng pagtatapat. Amen? Magandang pananalita, magandang pananamit. Pero pag ang pundasyon ng pagtuturo wala na sa Bible, delikado tayo. So huwag tayong magtiwala. Dahil ikaw mismo at ako mismo ang nakakakilala sa ating mga sarili kung hanggang saan lang ang kaya natin. Amen? Bakit hindi tayo naging presidente? Bakit hindi tayo nasa mataas na katungkulan? Kasi alam natin na yung pag-iisip natin hindi katulad ng pag-iisip nila. Tama? Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, kaya ang gusto ng Diyos magkaroon siya ng, kaya ang gusto ng Panginoon, siya ang mag-guide sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Kasi siya ang nakakakita at nakakaalam sa mga bagay na mas nakakabuti sa atin. Kaya sabi ng Book of Isaiah, ang ating pag-iisip iba sa pag-iisip ng Diyos. Ang ating mga lakad iba sa kanyang mga lakad. Kaya nga sabi ng Bible, mayroon tayong mga lakad na tila okay sa atin. Pero sa dulo niyon, ikakapahamak. Mga kapatid, hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos sa ating mga iniisip. Tama ba? Kahit na nakaupo na tayo na tahimik mag-isa, pag nag-iisip ka, huwag kaya ako mag-isip para hindi malaman ng Diyos ang aking iniisip. Walang ganon. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng iniisip natin, alam ng Diyos. At napakaganda na makita ng Diyos sa ating pong mga puso't isipan na yung laman ng ating pag-iisip ay ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng direksyon na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? So God be the glory. Dahil kung si Abraham lang hindi nagtiwala sa Panginoon, patay siya. Di sana. Dahil hindi man diretso yung daanin papunta sa lugar na pinapapuntahan sa kanila ng Panginoon. Si David kung hindi nagtiwala sa Panginoon, patay si David. Sa lahat ng mga magkakapatid, kawawa si David nung kanyang kabataan. Lagi siyang nasa pastulan. Lagi siyang iniiwalay doon sa mga kapatid niyang mandirigma. At malungkot mga kapatid sa isang lugar na bundok. Sa panahon ng taglamig, tag-init, mga tupa, mga hayop ang inaalagaan mo. Pero yung mga kapatid niya, nag-i-enjoy sa isang bagay, sa ibang bagay. Pero kung mayroon man tayong karakter sa Bible na mababasa na isa sa pinakamasayang tao, si King David. Mag-i-enjoy ka ba sa bundok na walang videoke? Mag-i-enjoy ka ba sa bundok na walang pasyalan? Pero si King David enjoy na enjoy. Kahit wala siya sa pasyalan, kahit wala siya sa videoke, kasama niya ang presensya ng Diyos. Kahit saan lugar siya magpunta, kung kahit saan lugar siya magpapasol, tiwalang-tiwala siya na kasama niya ang ating pong Panginoon. At napatunayan niya ni King David, wala siyang kakayahan at lakas na pumatay ng leon o anumang tikli na malalakas. Pero bakit namatay yun? Dahil sa ang Diyos, kasama niya at nasa tamang direksyon. God be the glory. At nawa sa umagang yung mensahe ng Diyos, yung mga karakter na binibigay sa atin ng halimbawa ng Panginoon, ay mayroon tayong natututunan mga kapatid. Devotion, Sunday school, lahat ng gampanin o gawain sa atin pong Panginoon, ay mayroon tayong natututunan. Every Sunday, dapat excited tayo
na pumunta sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil anuman ang mangyari, mga kapatid, maglao man ng mundo, matunaw man ang mundo ito, nasa direction tayo. Dahil nasa kamay tayo ng Diyos. Amen. Ang sarap pong mamuhay at maglingkod ka sa Panginoon na alam mong nasa tama kang paglilingkod, nasa tamang direksyon ka. Mga magulang, napakapalad natin na yung mga anak natin nandirito sa gawain ng Panginoon. Dahil pag yan sila ay lumalim, lumagot, paglingkod sa Panginoon, tama yung direksyon nila. Kaysa pag araw ng linggo, nasaan kaya yung mga anak ko? Di natin alam, nagpapatato na, nagtagay-tagay na. Pag-uwi ng ating mga anak, mas lasing pa kaysa sa atin. Pag-uwi ng ating mga anak, mas siga pa kaysa sa atin. Kaya umiiyak yung ating Sunday school teacher kanina. Dahil wala na siyang mama. Nataas ng kamay lahat ng may mga mama. O mamaya, ilibre niyo yung mga mama. I-Jollibee. Ipamasage. I-treat mga kapatid. Dati po, sinumpa ko yung nanay ko. Sabi ko, mamatay ka na sana. Ang dami ng nanay sa mundo, ikaw pa yung nanay ko. Pero ngayon, mga kapatid, umiyak ako sa Panginoon. Lord, salamat, matapang yung nanay ko. Lord, salamat, pinapalo ako ng sinturon. Lord, salamat, pinapalo ako ng pamalo sa gabi. Pinalo sa akin. Laging lagapak ang likod ko. Pero salamat sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi sumuko yung mama ko sa katigasan ng aking ulo. Amen. Ayos na. Dahil kung ang mama ko pala ay drugista, kung ang mama ko pala ay sugalira, kung ang mama ko pala ay mamamatay tao, ang gagawin ko. Diba? Amen? Tayo mga anak, minsan, matapang pa tayo sa magulang natin. Pero nawa, hindi na ngayon. Amen? Amen. Nasa tamang direksyon na tayo. And sabi ng Bible, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang kung gusto ninyong humaba ang inyong buhay. Kung Ephesians. Pero pag ayaw naman natin, sino natin igalang? Marami pong mga anak na nauna nang namatay sa kanilang mga magulang. Pastor, ang sama kasi ng ugali. Sige lang. Pastor, kung po'y pinatay ko na dapat yung pastor, sige lang. Tiis lang mga kapatid. Kung paano tayong tiniis ng Panginoong Hesus, lahat ng pasakit at pasanin, tiisin natin para sa kapulihan ng ating pong Panginoon. Amen. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon na alam natin na mayroong Diyos na umaalala po sa atin. Amen? God be the glory. Kasi po, pag tayo ay nasa tamang direksyon ng paglilingkod sa Panginoon, makakaranas tayo ng kapayapaan. Mauunawaan natin na mayroon pong kabuluhan ng ating pong mga buhay. Napakasarap na matulog kang payapa kahit marami kang utang. Kaso mo kaya ng mga utang? Kaso mo kaya? Ang sarap ng tulog mo. Ang tanong marami kang utang. Payapa. Oh Lord, pag mamatay ako, wala na akong problema. Ang problema sa akin, yung inatangan ko. Kaysa mangonsumisyon ka mga kapatid. Pag sinasabing, trust in the Lord with all thine heart, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Marami kang problema. Pero bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Dahil mayroon tayong tiwala. Isang araw, bukas, makalawa, may solusyon ang Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Kaya in Jeremiah chapter 29, ang sabi ng banal na kasulatahan, tinawag ko kayo hindi para pahirapan, tinawag ko kayo para sa magandang kinabukasan. Palakpakan natin ang diba? Brother Dom, kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon, kung puro pasag ulo ang inatupag natin, Brother Jumides, may sasakyan kaya tayo ngayon? Baka ni tarak-tarak niya, wala tayo eh. Di ba, Brother Amel? Wala. Sabihin na natin hindi po mga kapatid, ito napapanood naman ng aking mga pinsan. Yung video na yan. Kasi mayroon po akong mga pinsan, mga kapatid, hindi na ako magpanggit ng pangalan. Medyo maganda ang kanilang buhay. Dahil nakapag-asawa sila ng mga mayayaman.
nakapasyal ako sa kanila. Allergic sila sa akin, mga kapatid. Hindi ito na yung virus. Bila baga tingin nila sa akin, may sakit akong AIDS, may sakit akong cancer. Yes, nagkasakit ako ng TB. Pero pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya pwede na kayo lumapit lang sa akin. Mga kapatid. Sabi nila sa akin, walang pinag-aralan. Oh, yes, wala akong pinag-aralan. Wala kang kinabukasan. Tama, wala akong kinabukasan. Wala kang pag-asa sa buhay. Tama, wala akong pag-asa sa buhay. Pero isang araw, nung binaliktad ng Diyos ang gulong ng kapalaran ng ating buhay, iba ka na. Iba na ako ngayon sa Panginoon. Okay lang na marinig ka sa tao, basta aprobado ka sa Panginoon, kasamang direksyon na ang ating paglilingkod. Hindi na tayo maliligaw. Yung Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin. Pinupuspos tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon para hindi tayo magiging kawawa, mga kapatid. Amen. Walang nabago sa atin without the Word of God. Kaya nabago ang buhay natin ng dahil sa Bible. Yung mga taong nagturo sa atin, nabago din ang kanilang buhay ng dahil sa Bible. Amen. Oh. Sabi sa akin, walang kapag-asa, wala kang magandang kinabukasan. Noon yun, nawala pa tayo sa Panginoon. Pero ngayon, iba na ang karakter mo. Iba na ang karakter ko. Iba na ang pinagdadaanan natin, mga kapatid. Kaya every time na pupunta tayo dito, nagpupuri talaga tayo ng tuno-tuno sa atin pong Panginoon. Kaya nasa tamang direksyon na tayo. Kasi pag wala tayo sa tamang direksyon ng ating pong mga buhay, wala tayong tamang relasyon sa Diyos, pag walang kapayapaan ng buhay natin, magulo. Minsan nga, puspos na nga tayo ng Espiritu Santo, magulo pa rin buhay natin. Diba? Minsan magulo pa rin mga Espiritu natin. Pero ang tiyan ng Diyos na lagi nakaalalay. Kapatid. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang maghanap ng iba. Huwag ka nang maghanap ng ibang Diyos. Dahil iisa lang ang tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, mayroong Espiritu Santo na binubuhos sa atin, binibigay sa atin, to guide us, to mold us, to teach us, mga kapatid. Amen? Di ba napakasarap, Brother Bilke, na magturo tayo sa mga batang maliit na ngayon palang matuto na silang magtapat at magpuri sa Panginoon. Bakit? Hindi naman natin ituturo yun na magtapat sila at magpupuri kung walang pagpapala na binabalik ang ating pong Panginoong Diyos. Yung mga nakatayo sa likod ng pulpito, walang sweldo, pero tingnan natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Ibang-iba na kaysa dati. Sorry for the word na demonyo. Sabihin mo sa iyong kaharap katabi, alam mo dati, ang tingin niya sa'yo, demonyo ka. Pag babae, pastor, demonyo ka. Sorry for the word na ganyan. Totoo yun, mga kapatid. Masakit na pananalita yan. Nakakarinig tayo ng ganyan. Tama. Pero tingnan mo na ngayon ang mukha ng katabi mo. Hindi na demonyo at demonyita nakikita mo dyan. Ang nakikita mo dyan, yung anointing, yung Holy Ghost ng ating pong Panginoon sa nagbigay ng tamang direksyon ang ating pong Panginoon Diyos pagka tayo patuloy ng titiwala ng buong puso. Amen. And every day, acknowledge the goodness of God. Praise the Lord. Praise God. Nagtitinda ng barbecue, Demirats. Wow. Si Bulilit na Migay, Dilibina. Wow. Si
Sister Merly, nagtatrabaho, tumatakbo ang sasakyan. Wow. Wala sa mundo yan, mga kapatid. Amen. May kinakain man o wala, to God be the glory. Salamat. May maganda mang damit o wala, salamat sa Diyos. Sa panahon ng karamdaman, salamat sa Diyos. Sa panahon ng kalungkutan, salamat sa Diyos. Sa panahon na nag-iimot-imot ka, salamat sa Diyos. Sa panahon na reject ka, salamat sa Diyos. Sa panahon na apit ka, salamat sa Diyos. Kahit apak-apakan ang pagkatao mo, basta sa Panginoon ka, special ka sa paningin ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah! Mahirap po ang walang tamang direksyon ang buhay natin, mga kapatid. Amen. Para tayong mga baliw. Nakakita na po ba kayo ng mga taong baliw na nasa tamang direksyon ng paglalakad? Magugulat ka. At mas lalo na nakakagulat pag baliw na ligaw. Mas lalo nakakagulat na pati tayo nagulat lang, baliw na ligaw. Hindi tayo magugulat. Kahit kailan ang taong baliw, hindi mo na mahahanapan ng tamang direksyon yan. Naikwento ko na marahil sa inyo itong kwentong ito. Tungkol sa 10 baliw na nagkarira, takbuhan. Ang saya. Hindi pa nga nagtatakbuhan, nagtatawanan na. Minsan mga kapatid, minsan masaya rin maging baliw eh. Wala kang pakialam, bahala sila, anong sabihin nila sa'yo, basta ikaw nag-enjoy ka. Di ba yung baliw? Yung baliw, tawa na tawa, pabalik-balik yan. Na, hindi mo alam kung anong binabalik-balik yan, kasi nga, wala sa tamang direksyon. Nagkanira yung 10 baliw, walang finish line. Nagkanira yung 10 baliw, pero walang premyo. Pero excited sila, brother Ben. Really? Hindi yung mga baliw. Minsan mga baliw, nagkakauna ko, ayun ba? 1, 2, 3. Tumakbo yung iba. Yung 7 na iwan. Sabi ng mga baliw, bakit 1, 2, 3, 4, 5. Tuwag-tuwa yung 3 na huna. Nang nauiwan yung 7, tingnan balik tayo. Warning lang pala. Ulit! 1, 2, 3, bang! Sabi niya sa baliw, dapa! Binabaril tayo! Ibaliw lang mga kapatid. Ang hirap patakbuhin. Yung alam mo ang pag-iisip ng tao ay wala sa tamang pag-iisip. Wala ng tamang direksyon. Kaya medyo nainis yung nagpakarera. Bahala kayo kung ayaw nyo magtakbuhan. Abay nung iniwan sa kanag sa takbo. Habang nagtatakbo, may dalawang nagchichismisan. Tawang-tawa yung isang baliw, bakit sila tumatakbo? Tawang-tawa yung isang baliw, bakit ka tumatakbong nakangiti? Mayroon tumatakbong nakatingala. Mayroon naman nakatakbo seryoso talaga. Nagpas na sa finish line, bumalik, kasima. And then may nadapa. Sumirko-sir ko balintong. Napangos, nagalun sa kuya. Yung ibang baliw, pinagtawanan siya, dahil nadapa. Diba? Tayo mga tao, minsan eh, nalaglag ka na sa kanal, talungin ka, masakit. Aray na nga eh, sakit.
Nadapa yung isang baliw. Hindi na makatakbo. Nung lumingon yung isang baliw, sabi niya, takbuhan, ito baliw talaga ito. Bakit gumapan? Binalikan niya. Hindi ka makamananalo dyan. Takbo nga eh. Ba't gumapan ka? Hindi, nadapa ako. Ay, ganun ba? O sige, huwag ka mag-alala. Alalayan kita. Di bali matalo tayong dalawa. Basta't makarating tayo sa finish line. Tayo mga kapatid, matitino. Amen? Amen. Alam natin na ginagayad tayo ng Diyos sa tamang direksyon. Pag tayo ay lumilihis, wala sa Diyos ang problema, nasa atin ang problema. Pero kung mayroon tayong mga kapatiran na dadapa, mga kapatid, na nanghina na sa tingin natin, parang walang pag-asa na makarating sa langit, huwag natin silang iiwan. Lingunin natin sila at balikan natin sila. Problema lang yan, kapatid. Natisod ka lang, kapatid. Nasaktan ka lang, kapatid. Hindi pwede makahanggang yan na mawala tayo sa tamang direksyon. Ano man ang ating pong pinagdadaanan, nasasaktan man tayo. Pero sa Diyos ang tingin natin, mga kapatid. At lang na nasa presensya tayo ng ating pong Panginoon, aalisin ng Diyos ang ating sakit. Aalisin ng Diyos ang ating kailan. Aalisin ng Diyos ang bigat na ating pong nararamdaman. Bakit nalulungkot ang Diyos na tayo pumunta sa lugar nito na hindi tayo makapagpuli na gusto dahil mayroon tayong pinagdadaanan. Pero sa umagang ito, pwede kang tumayo at magpuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Napasalamatan natin ang Panginoon na dinala niya